welcome sa ating channel, Tess De La Cruz. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe sa aking channel. And pakiclick na din po ang bell button para ma-notified kayo pag palagi ako may upload. Saka po sa mga nanonood po dyan, sa mga viewers pa din ng mula noon hanggang ngayon, nagpapasalamat po ako na nandyan pa rin kayong lahat. Kahit na hindi ako nakakapag-vlog lagi ng plant vlog or kahit ano man yung vlog ko, nandyan pa rin kayo. Maraming salamat. At syempre, shoutout ko kayo mamaya sa bandang huli ng aking vlog sa mga nag-comment doon sa aking last vlog, previous vlog. Ngayong araw na to guys, nandito ako ulit sa garden. Syempre, nakapag-update nga tayo doon sa mga plants last week. Ngayong week na to, kasi every week na ako mag-vlog talaga. Pinipilit ko na every week mag-vlog guys. Sa mga Hoya lovers dyan, ayun, kapag may nakikita kayong halaman, sino ba yung naiisip nyo guys na talagang nagpapaisip sa inyo sa bawat halaman na meron kayo? Ay naiisip nyo yung isang tao. Ako kasi yung naiisip ko dito lagi, dun sa Hoya na to, marami sila, pero una dun si Lipaholic Sheila kasi sa kanya galing yung Hoya ko, yung unang-unang Hoya ko dito sa garden, ay sa kanya galing yun. Kasi meron siyang live, tapos nagkaroon ako ng free Hoya, tapos pinadala niya yun sa akin. Yun first unboxing ko yata sa vlog, na plant vlog, ganun. Na galing sa ibang tao. Birthday niya nun eh, nung February yun. Kaya halos 3 years na rin yata sa akin itong Hoya na to. At yun ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating garden. Kasi nakikita ko din dun sa ibang mga vlogger kong kaibigan, si Ate Aming Bakuran's vlog, at saka sino pa ba yung ibang mga nakikitaan ko. Marami akong nakikitaan na nagpo-post ng about sa Hoya. Ayun si Sis Bel Abalos, meron din daw siyang Hoya at blooming din sila ngayon. Sila yung pag-uusapan natin ngayon. Blooming ngayon yung ating mga Hoyas. Kaya ipapakita ko sa inyo at siya ang bida ngayon sa ating vlog. Halika, papasilip ko na sa inyo yung mga Hoya na meron ako. At alam ko naman guys na dati nakita nyo na yung mga Hoya ko na meron ako dito sa garden, pero syempre ngayon focus tayo sa kanila at ipapakita ko sa inyo yung mga bulaklak na meron sila ngayon kasi kasalukuyan na bawat isa sa kanila ay may bulaklak dito sa garden ko. So napakaganda na tingnan yung mga flowers nila at medyo maganda yung panahon kasi hindi mainit, hindi maulan masyado, kaya tumiming ako ngayong umaga. 9 yata ng umaga ngayon, July 11, 2024. So guys, tara na, pakita ko na sa inyo ang mga nagmamaganda kong Hoya. Hello sa mga Hoya lovers. Tungad pa lang ng garden, pagpanik ng hagdan, meron na tayong Hoya dito. Hindi ko lang alam guys kung ano yung mga Hoya na to, pero siguro habang nag-edit ako, ilalagay ko na lang yung mga name nila at magpapatulong na lang ako sa mga kaibigan natin dyan na may alam sa Hoya. So ito guys ay propagation ko lang dun sa mother plant at papakita ko yun sa inyo mamaya. So ito ang lash na niya guys, oh. Mas ang dami niya na ng ganito. Ang dami niya na ng, hindi ko alam kung ano tawag dito, pero ganito talaga sila guys, nagkakaroon siya ng mahabang ganyan na parang ugat. Binuhol ko na lang sila kasi daanan to eh, natadaanan. So ayan guys, oh, ang cute ng mga dahon nila. Ayan, splash ata to, kung hindi ako nagkakamali. Hoya splash, kasi may splash dun sa ano niya, sa dahon. Andun yung mother plant. Ang ganda ng color niya kasi yellow green yung kulay niya. Sa personal, yellow green siya. Ayan, napakaganda guys. Sobrang light ng kulay niya. At itong ano na to, Hoya, hindi pa siya nagpa-flowers, pero makikita nyo, napakalago guys ng Hoya na to. Maliliit lang yung dahon niya kasi napakaliit lang ng pot niya. Kaya siguro hindi rin lumalaki yung mga dahon niya. So nakabitin lang siya dito kasama nung mga ayan, ng ibang mga plants ko dyan. Ayan, nilagay ko dito sa unahan kasi gusto ko talaga din yung mga Hoyas. Naman guys, meron tayo sa gitna, bandang gitna to eh. Dito guys, ayan, gitna siya. May dalawang Hoya dyan. Ito yung isang Hoya, bigay din nila Lipaholic Sheila. And ayun pa, yung isa. So ito, buti na buhay. Akala ko talaga hindi siya mabubuhay, pero tingnan nyo kalago. At ang ganda ng dahon niya. At meron din siyang bulaklak yun, oh. Ayun yung bulaklak. So ikot tayo dito. Dito yan.
Ayan, ikot tayo dito, tapos punta tayo dito at lapitan natin siya. So ito, meron siyang 1, 2, 3, 4 na tangkay siya. Mga dahon niya guys, makakapal. Ayan o. Ito. Makapal siya na pagka tinupi mo crunchy yung ano niya, yung dahon niya kasi sobrang kapal. Nakala mo succulent siya. Succulent nga din ba ang hoyas? Hindi ko alam. Ayan, makapal talaga siya. Tapos ganito yung itsura ng dahon niya. Compare dun sa isa na may splash, ito malapad, na medyo patulis yung dulo. At ganito yung itsura niya. May line siya na parang white dito. Yan yung itsura ng dahon niya. At siya din ay may flowers. Ito. Ito yung flowers niya yellow. Ito yung pineflex ko dun sa aking Facebook account. Ayan. Please follow na po sa Facebook ko. Tess de la Cruz. Ito po. Ayan po yung mga flowers niya. Ang ganda. Biruin nyo guys. Ito siya oh. Ayan. Mula dito hanggang dito. Sabi kasi ni Ate Pe, wag daw tatanggalin yung mga ganyan. Napanood ko sa vlog niya dati. Na iyang ano na yan, dyan pa rin siya magbubulaklak. So ilang bulaklak na yung nabigay sa akin yan oh. Tingnan nyo. Ang ganda guys oh. Yellow siya. At una-una lang talaga siya ng buka. Minsan hindi sila sabay-sabay nagbubuka. Kaya naman di siya nawawalan talaga ng flowers. Alam mo yung buwan-buwan yata may bulaklak to. Sobrang sipag mag-flowers. Ayun guys. Oh. Ayun nga pala guys, sa mga willing na mag-swap sa akin ng plants ng Hoya. Gusto ko din kasi magkaroon ng ibang varieties pa nang makapag-swap tayo yun sa mga malapit sa akin para naman magkaroon ako ng iba pa. So ito naman yung bigay sa akin ni Cactulent by Erins. Sa amin yan nila si Smarge. Sa amin binigay. Sabi ni Ate Gina ay ako muna yung magpadami nito. Marami na din kasi ako nabuhay na Hoyas. Kaya siguro pinagkatiwala sa akin ng Ate Gina. So yun, di ko pa rin sila nabibigyan. Pero baka kaya natin siya para mas makita natin, no? Ayan na muna natin, alisin natin. Yung pinaka-soil niya ay ganyan cube. Parang marami siyang fiber ng coco. Ganyan yung itsura ng kanyang lalagyan. Na may siguro may konting soil yan. At ito yung dahon niya. Makapal din siya guys. Teka, ibaba din natin. Ito naman yung itsura ng dahon niya guys. Mahaba. Tapos ganyan siya oh. Nakita niyo yung may pagka-green yung mga dahon niya. May pagka-green na mga lines na parang veins pero hindi siya nakaangat na veins. Ganyan oh guys. Lapit natin. Ganyan siya. Plain na green tapos meron siyang parang veins na kulay green. At mahaba siya guys oh na may hindi masyadong tulis pero may tulis din siya. Hindi katulad ng isang Hoya na pinakita ko kanina na matulis na matulis talaga. At ang bulaklak naman niya guys, napakaganda. Look oh. Sobrang ganda guys ng bulaklak oh, diba? Parang candies yung bulaklak niya na pink na may dark sa gitna na parang siyang maroon, diba? Na may white. Tapos mga light na pink na. Napakaganda. Hindi ko nga lang alam guys kung may amoy siya, pero karamihan kasi ng Hoya may amoy talaga. Mabango siya. Hindi ko masyadong maamoy kasi umulan kasi wala akong masyadong maamoy. Hindi ko alam kung may amoy ba talaga siya or ano. Wala talaga. Hindi ko talaga siya maamoy guys. So, ayan o, nakikita nyo. Ito pa yung dating may mga bulaklak na unang-una. Tapos nag-flower siya. Marami na din siyang naging flowers guys na hindi ko naman in-expect na magba-flower siya. Minsan nakita ko lang na meron talaga siyang flowers. Nagulat pa ako na may bulaklak na siya agad. Ayan guys oh. Ito yung dahon niya. Super laki oh. Parang kasing laki ng palad ko yung dahon. Diba? Ayan oh. Sobrang laki. Kala mo mangga. Ganyan kalaki yung dahon niya na to. Napakaganda at napakalapad guys oh. Diba? Yung itsura niya sa likod. Na light na green. Ayan. Ganda. Ganda nila kasi parang fresh tingnan no, dahil sa mga tubig ulan. Ayun yung flowers na pinakita ko sa inyo. So sinabit ko na siya dito sa taas.
Yan yung kinat ko para mag-propagate ako, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi talaga naging successful yung watering propagation ko. Katulad ng ibang hoyas na kapag nagkat ako, puro watering propa lang. Ito naman yung isang bulaklak. So ito yung pinakita ko sa inyo na mahabang sanga na parang matatanggalan dito ng dahon, guys. Tapos ito na mayroong 2 dahon, and then ayan, susunod na niyan yung mga flowers. At medyo paliko na tong ano na to, sanga. Tapos dito may flowers ulit. Ayan. Medyo matagal na din siguro tong flowers or nabasa lang, kaya medyo iba yung kulay niya dun sa isang muulan kasi ngayon. Pero ang ganda talaga, no, compact na compact. Ang ganda ng kulay. Ito yung pink na flowers niya. Napakaganda, oh. Yan yun, guys. Kaya napakaganda talaga ng ano na to, ng hoya na to. Grabe. Sa side naman na to, dito sa baba, ayan. Ito kasi nakahangin yun dati. Ang nangyari, bumagsak na dahil sa bigat, masira yung hanging pot. Kaya lang, kailangan ko pa rin siyang gawa ng paraan. Yung nasa hanging pot, nilagay ko na lang dyan. Ang nangyari kasi, yung hanging plant na yun, nagtubo-tubo na siya sa mga plants ko dyan, hanggang sa dumikit na siya sa mga soil. Dito dumikit yan, ayan. Dito siya nag-ugat. So, dyan na talaga siya. Hindi ko siya mabunot. Kaya ang ginawa ko, binungkal ko na lang kasama yung soil, tapos nilipat ko sa isang paso. So, itong paso na to, at yung plants na ito ay magkakonekta silang dalawa. Iisang plants lang yan, pero dahil nga sa mga ugat nila na padikit-dikit, ayan, katulad nito, tingnan nyo, guys. Ito yata yung yung mother plant nung nandun nakahanging. Ayan, si Splash, kasi may splash. Tingnan nyo, pumunta na siya dito, tapos pumunta na siya dito, hanggang pumunta na rin siya dito sa mga nanditong kasamang mga ibang halaman. So ito na siya, oh. Ayan na, napakahaba. Ayan, oh, ito yung dahon, oh. Ayan, kumakalat sila, guys, talaga. Kaya pag di mo nasundan yan, naku, kung saan na naman pupunta. Kaya ang nangyari, ito yung mother plant nabigay sa akin ni Lipaholic Sheila. Then ito na siya, inikot-ikot ko na lang yung mga humahaba na to na parang ugat. Inikot-ikot ko na lang siya kasi minsan dyan siya nagpa-flowers, guys. Inikot-ikot ko na lang siya dyan para naman maganda tignan. At ito naman, kung saan na naman siya nagpupunta. Ayan, dito nagkat ako, yung nagpropa ako. Mamaya papakita ko sa inyo, guys, kung paano ako nagpropa. So ito na siya, ikot na naman siya, at ito na siya ulit, and then ito lang. At ayan na, umikot-ikot na ulit dito pataas. Ngayon di ko siya maputol kasi nakita ko na may mga tumutubo siyang mga bulaklak. Katulad nito, meron siyang ganito. Ayan, ganyan siya. So hindi ko siya makat kasi kung ikakat ko siya, sayang naman kasi dyan nagbubulaklak yung mga yan. So di ko nga siya tinatanggal. At marami pa dyan na sumusulpot. So ayan, ganyan sila pagka nagbulaklak. Yan yung bulaklak nila. So di ko talaga matanggal kasi nga nanghihinayang ako. Ito pa, oh. At marami pa dyan, guys. Kaya hindi ko talaga makat yung part na to. Dahilan sa marami ko nakitang flowers dyan na patubo. Ikot ko lang siya dyan. Tapos isa pa, kaya pala hindi ko siya matanggal, guys, kasi tumubo na siya dito, oh. Naawa nga ako dito sa aking rose kasi nga dito kasi siya nakatanim. So yung ugat niya ay dito pumunta. Ayan, oh. Sinira niya yung pot na to. Ganun katindi yung hoya, guys. Naninira siya ng pot at papasok siya doon para lang makakuha ng mga nutrients dito sa soil na to. Kahit hindi mo siya pinapapasok dyan, papasok talaga siya, oh. Ayan na yung pinakasangan niya na hindi ko inasahan na ganito lang yan dati. Tapos di ko inasahan na magbubutas siya dyan para lang magkaroon siya ng sarili niyang soil. Ayan.
Kasi ito guys, doon din siya galing. Ginawa ko, kinat ko na lang doon. Dahil nga meron na siya ditong parang sanga na tumubo doon. Hindi ko na siya matanggal. Kasi nga ang dami ding bulaklak. So ito yung bulaklak niya, isa sa bulaklak niya na lumitaw. Ayan pa oh. Ito pa guys, dito may susulpot din dyan bulaklak. Tapos dito sa tabi niya ay meron ding bulaklak. Ayan oh. Ang ganda, 'di ba? Maroon naman siya na pink naman yung gitna, baligtad naman siya. Para talaga silang mga candy. So, nakaka-inlove yung mga flowers nila. 'Di ba, guys? Yan lang naman yung mga hoyas ko dito, guys. Kaya nga gusto ko kung sakaling meron kayong hoya na wala ako at wala naman kayo nito, baka pwede naman mag-swap tayo. Ayun, gawa tayo ng paraan para makapag-swap. Para naman dumami yung hoyas ko dito sa garden ko. Kasi ayan, ito may amoy ata to eh. Alam ko may amoy to. Mabango. Oh, ito. Amoy na amoy talaga guys. Itong flowers na to ng hoya. Mabango. Mabango talaga siya guys. Ito hindi talaga ako talagang ito palaging may amoy siya kapag nadadaan ako dito. Lalo kung gabi. Kahit ngayon naman, umaamoy talaga siya. Pag inamoy. Pero yung iba, hindi ko talaga maamoy. Or sadyang walang amoy lang. Comment down below po kung alam nyo kung may amoy ba talaga yun or wala. Lahat ba ng hoyas ay mabango ang bulaklak or walang amoy yung iba. Baka mamaya ako lang yung nagkakamali. So, hindi po ako perfect sa pag-aalaga ng hoyas. Sa mga hoyas lover. Ako po ay nagko-collect lang. Gusto ko lang po ma-enjoy yung paghahalaman. Gusto ko lang po talagang mag-collect ng mga halaman kahit ano. Kung ano lang yung meron ako, ini-enjoy ko lang. Kasi di muna ako bumibili ng mga plants. So, swap nyo na lang po ako kung meron kayo ng ibang kulay ng hoyas. So, punta tayo dun sa ating propagation ng hoya. Ito pa pala yung hoya na meron ako. Ayun guys. Isa pa. Nakalimutan ko. Sorry na. Ito yung hoya heart na meron ako. Sinasabi ko nung last vlog na namatay na nilagay ko sa tubig pero nag-ugat siya. Tapos ayan guys, oh, yung dating niyang dahon lumaki, yung dalawang yan, dati pa niyang dahon yan, bago pa siya mamatay, ginawan ko na ng paraan para kahit pa paano mabuhay siya. Tapos ito gumanda na siya. Nahirapan talaga kasi ako sa variegated guys, promise. And then tumubo yung dalawang bago. Ito nga oh, light green pa yung isa. So katagalan yan magiging light yellow na yung gilid. Ito light yellow eh, mas maaga siya maging light. Tapos guys, ito yung ugat niya, oh, kita na nga. Yung soil na ginamit ko sa kanya, maipa yan guys. Maipa na may konting lupa. Yun lang. Hindi pa nga ako nag-ano ngayon eh. Wala akong osmocote na nilalagay, puro rainwater lang at saka yung mga binulok ko na mga gulay, prutas, saging, ganyan sa isang tubig. Yun yung pinandidilig ko minsan sa kanila para magkaroon ng vitamin. So hindi pa ako nakakabili ng mga osmocote. Balik na natin. So ayan, nahiyang niya yung lugar niyan. Ito yung mga waterproof ako. So isa dito, nandito yung ibang mga waterproof ako. So ito pa yung isa kong propa kung sakaling may magsuswap sa akin. Ito yung ibibigay ko siguro. At ito yung waterproof ako na isa, yung makapal yung dahon, yung may yellow na yellow na bulaklak. Siya yun, ayan. Tatlong sanga yan na ipoprop ako. Ayan guys, at okay, successful oh. Marami siyang bago. At gusto ko pa ulit magpropa. Ito pwede ko siyang hatiin eh, sa dalawa. Kasi ang lago na. Pwede ko din naman, ganito na lang, ihang na lang, diba? Isa pa, splash din siya. So dito na siya tumanda. Splash din siya, tapos ang dami-dami natin yung ganito na parang dito na din siya magpa-flowers. Ayan oh. Yung mga sanga na yan. Dito na siya nag-mature sa ano na to, sa tubig. At ang dami-dami niyang ugat guys. O, tingnan niyo. Oh, ayan. Successful yung ating waterproof dito sa ating hoya. Pero sabi ko nga guys, hindi lahat. Hindi talaga lahat. Katulad sa buhay, hindi talaga lahat na-achieve natin. So, try and try lang para
makuha natin yung mga gusto natin sa buhay, 'di ba? Parang halaman lang yan ng Hoya. Try ako ng try magpropa para ma-achieve natin na mabuhay sila. Hindi nga lahat na kukuha natin na sa isang pagpopropa natin ay nakukuha na natin sila na maging okay. Kailangan nila tayong magtiyaga at mag-try ng mag-try hanggang sa makuha natin na pag nakapagpropa tayo, malay natin one day, di ba? Maano na natin sila, mabuhay na natin sila. Tulad din sa buhay, try lang kahit maraming pagsubok sa buhay. Go lang ng go hanggang sa ma-achieve natin na mag-success tayo sa isang bagay. Diba guys? Guys, meron pala akong isa na nahihirapan talaga ako dun sa Hoya na yun. Nili ko to sa Capitolins by Erins at hindi ko talaga makuha yung yung kiliti niya na kung paano siya buhayin. Hindi ko pa siya, pero nakapag-propa pala ako nun. Kaya lang yung mother plant parang may problema. Kailangan ko ding agapan. Wala pa lang akong time ngayon kasi talagang busy din ako sa bahay. Ginagawa ko lang ng vlog na kahit paano makapag-vlog ako. So ito papakita ko sa inyo guys, pero wag ka, successful ako sa pagpropa dito, kaya hindi ako natatakot na kung may mangyari man sa mother plant na to, walang matitira sa akin. So ito guys, pakita ko sa inyo. Ito yung kanyang mga soil, parang mga compost na mga dahon-dahon or mga coco husk siguro na may kasama. Makapal din yung dahon niya at nung panahon ba na summer, natuyot yan. Para siyang na dry. Nipis yung dahon, pero niyan, makapal-kapal din yung dahon niya. Siya, may variegated dito na yellow. Marami siyang dahon nung nakuha ko. So ito na lang natira isa, may damo pa. Gusto ko na siyang i-waterproof kung sakali. Kung hindi siya magiging okay dito. Ayan, lagay na lang natin siya dito para maulan na ulit. Ito yung waterproof ko, yung part na to sa gitna ng, ito kasi yung table ko. Yung pa yung luya. Ito, yung aking waterproof na isa pa. Tapos doon din yung iba. Tapos dito yung iba. Ito yung halo-halo siya na waterproof ko. Andyan siya. Ayan. Yan yung waterproof na sinasabi ko sa inyo. Na pinutol ko na siya kasi nga baka mawalan ako nun. So ayan yung ugat niya guys. Oh. Ayan. May mga lumot na nga eh. Kailangan ko na yata ang palitan. Pero to, rainwater to. Alisin natin. Tingnan natin. Sorry na, alisin muna kita. Ayan guys, ganyan kahaba siya. At okay naman yung mga niya, nagkakaroon niya ng bagong ng bagong ugat. So ayan siya, yung dahon niya. Healthy siya sa tubig. Ayan, ito yung ilalim ng kanyang dahon. Sayang nga, hindi ko alam yung flowers niya pa. Di ba ang ganda niya? May pagka-pink pa nga yan dito, ayun. Aarawan siya, nagkaka-pink siya sa gilid na yan. Yellow and pink sa side niya. Hindi ko alam yung ID. So, yun. Sana maging okay pa rin siya kahit matagal na siya dito sa water na to. So, okay pa rin naman siya. At yung isa, iwa-waterproof ako na din sa susunod. Nilinisin ko muna yung ugat niya. Ayun guys, at sana, yan nga yung ilan ba yung nakuha kong Hoya. Guys, ito nga pala ay yung aking soil mix na ginagamit. So, pasensya na sa ingay na meron dito. So, yung ginagamit kong soil mix dyan guys, ipinaghalo lang naman na garden soil at saka yung mga ipa. Yun lang naman yung ginagawa ko. So, meron kayong, mahilig kasi ito sa tubig. Kung meron kayong mga mga coco husk, ganyan, coco cubes, lagyan nyo kasi para maging moist din yung soil nila. Kasi gusto nila ng laging nadidiligan guys. Every 2 days ako nagdidilig pag summer. At pag naman umuulan, ayan, ganyan. Natural lang na nadidiligan sila. Mas gusto nila yung rainwater kahit araw-araw guys. At mas lalo silang gumaganda. Tingnan nyo naman, napakahaba ng aking Hoya. Hanggang dun. So, yun. Napakasipag nitong splash na to. So, bara. At ito sila, nakakalat na sila dyan. Pag ganyan siya, pag ganyan. Ayan, hanggang dun sa baba. And ayun nga din, katulad nito ay napakaganda din naman diba? Pinakita ko sa inyo ay 5 Hoyas na meron ako. So yun pa lang ang meron ako ngayon. So sana magkaroon ako ng kaswapping para magkaroon din ako ng ibang
klase ng Hoya. Sa mga malalapit po dyan na yun, meet up tayo pag available ako para naman i-vlog ko din yon yung pag-meet natin na meron Hoya. Kahit dito sa buong Hagunoy, hindi ko kasi alam kung meron bang Hoya lovers din dito na katulad ko na nagsisimula ng mag-collect ng Hoyas. At ayun, syempre, mag-share tayo ng iba na meron pa tayo para naman din sila maging masaya at maging happy sa kanilang pag-garden. Sa inyo ay 5 Hoyas na meron ako dito sa garden. Sana kahit papano naging masaya kayo sa pagbibigay ko ng idea kung paano ako nag-aalaga ng Hoyas. So yun nga pala, hindi din ako nagbibigay ng fertilizer pa sa kanila. Tamang yung ganito lang, pakita ko. Eto guys, tinatakpan ko siya. At ayan, yung mga nabubulok-bulok na yan, kasi tabi sa mga kumakain. Nabubulok na pagkain, so nilalagay ko lang dyan. Nilagyan ko ng water or rainwater. Guys, hanggang dito na lang ang ating vlog. At bago tayo magpaalam, syempre magsha-shoutout muna tayo dun sa mga nag-comment dun sa ating last vlog. Dun sa sa plants update natin sa ating garden. Na-miss ko mag-shoutout guys. Sorry, hindi ako nakapaglagay ng mga shoutout ngayon sa vlog kasi nagmamadali akong i-post. At less edit kasi. Shoutout kay Rosemary Romero, kay Jeremy Hermano, kay Pat Zelda. Yun, thank you po Ate Pat, Tita Pat Zelda. And kay Sis Jel Santellan, kay Juanita Ting, kay Sis Bel Abalos, na always lagi nanonood dyan, kay Ate Cecil Herano, thank you po Ate Cecil. Syempre kay Sis Jam Carese na lagi din nanonood ng vlog ko, na kahit ano pang vlog, nandiyan siya at nanonood, nagko-comment. Kaya po sa mga gusto po na manood ng plant vlog o kaya po ng mga pet vlog, na kahit ano pa, minsan kasi pati sa live ko, nilalagay ko din dito yung mga memories na gusto ko sa aking vlog. So salamat po sa mga nanonood na yon at sa patuloy pa din na mula noon hanggang ngayon nandiyan pa rin sa aking vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po sa aking channel. Na rin po sa Facebook, sa Instagram, Tess De La Cruz din po. At sa mga kaibigan kong vlogger, hello po sa inyong lahat. Si Miss Marge Santellan, si Sir Vic Villacorta ng Sapiland Craving, si Mamita Gina, si Sis Jel Santellan, si Meg De La Cruz, ni anak ko, Shirley Bagatuo Vlog, si Ate Ay Vergara, si Ate Aming Bakurans Vlog, si Sis Donna Bella Kabatay, hello po, at saka kay Ate Angel Hara Channel, ayan si Sis Bioli ng Japan, ayan, Sis Bioli's TV. Ayan yung mga friend natin na nagbo-vlog. Ayan si Jeremy Hermano, nagbo-vlog din siya. And ayun pa, maraming salamat sa lahat-lahat na nandiyan pa din. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Lagi niyo pong tatandaan, always be happy because life is a blessing from God. See you sa aking next vlog. Bye!